Kanino nga ba niya ipinamana ang kanyang agimat? Isang simpleng tanong, ngunit hanggang ngayon ay patuloy na pinag-uusapan ng maraming Pilipino. May nagsasabing ang tunay na agimat ay ang kanyang pangalan. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay ang kanyang pamana sa pelikula. May ilan ding naniniwala na ang agimat ay hindi isang bagay, kundi isang simbolo ng tapang, impluwensya, at kapangyarihang iniwan niya sa kanyang pamilya. Ngunit sino nga ba talaga si Ramon Revilla Sr.? Paano nagsimula ang buhay ng batang si Jose Acuña Bautista, hanggang sa maging isa sa pinakatanyag na action star sa kasaysayan ng Pilipinas? Paano siya naging hari ng agimat? Paano siya naging senador? At paano naapektuhan ang kanyang pamilya ng sunod-sunod na kontrobersya, kabilang ang malagim na sinapit ng kanyang anak na si Ramjen Revilla? Sama-sama nating masusing talakayin ang buhay ng isang alamat. Isang taong iniwan ang napakalaking bakas sa pelikula, politika, at kasaysayan ng Pilipinas. Noong ika-8 ng Marso, 1927, isinilang si Jose Acuña Bautista, na kalaunan ay mas makikilala bilang Ramon Bautista Revilla Sr. Ipinanganak siya sa pamilya nina Ildefonso Bautista, isang negosyante, at Andrea Acuña. Siya ang bunso sa 10 magkakapatid. Bagamat lumaki siya sa isang pamilyang may kakayahang pinansyal, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay. Bata pa lamang ay mahilig na siyang mangarap. Ngunit hindi niya akalaing balang araw, ay magiging isa siya sa pinakamalalaking pangalan sa industriya ng pelikula. Natapos ni Ramon Revilla ang kursong Bachelor of Commerce sa Far Eastern University. Sa panahong iyon, wala pang senyales na magiging isa siyang alamat sa pelikulang Pilipino. Ngunit nang matapos niya ang kanyang pag-aaral, nagsimula siyang subukan ang kanyang kapalaran sa industriya ng pelikula. Noong una siyang pumasok sa showbiz, hindi agad siya nabigyan ng malalaking papel. Madalas siyang mapunta sa maliliit na karakter na halos hindi napapansin. Dahil sa pagkadismaya, pansamantala niyang iniwan ang industriya. Noong 1965, naging pinuno siya ng Secret Service Unit ng Bureau of Customs. Marami ang nag-isip na tuluyan na siyang tatalikod sa pag-arte. Ngunit hindi pa pala iyon ang wakas ng kanyang kwento. Noong 1972, bumalik siya sa pelikula. Hindi na bilang simpleng artista, kundi bilang isang lalaking handang kontrolin ang sarili niyang kapalaran. Itinatag niya ang sarili niyang film company, ang Imus Productions. Kasama ang kanyang asawang si Azucena Mortal, pinatakbo nila ang kumpanya. Hindi lamang siya artista, siya rin ang sumusulat at nagdidirect ng ilan sa kanyang mga pelikula, gamit ang pangalang Jose Yandok. At ito ang naging simula ng kanyang paghahari sa Philippine cinema. Ang pelikulang Nardong Putik, Kilabot ng Cavite, ang tuluyang nagpasikat sa kanya. Dito nagsimula ang imahe niyang matapang, hindi naititinag, at halos hindi natatalo. Sa pagkakataong ito, ay unti-unting nakilala siya bilang action superstar. Ngunit higit siyang naging alamat, nang gampanan niya si Pepeng Agimat. Sa karakter na ito, lagi siyang may taglay na mahiwagang agimat. Sa tuwing nasa bingit ng panganib ang bida, tila may supernatural na kapangyarihang negel iligtas sa kanya. Dahil dito, tinawag siyang hari ng agimat. Hanggang ngayon, kapag binanggit ang salitang agimat sa pelikulang Pilipino, isa sa unang pumapasok sa isip ng marami ay si Ramon Revilla Sr. At dahil sa patuloy na kasikatan ng kanyang mga pelikula, ginawan pa ng adaptation ng ABS-CBN,
ang ilan sa kanyang pinakasikat na kwento sa seryeng, Agimat, ang mga alamat ni Ramon Revilla, upang maipakilala ang kanyang mga karakter sa bagong henerasyon. Sa loob ng maraming dekada, daan-daang pelikula ang kanyang pinagbidahan. Kabilang dito, ang iba't ibang kwento ng kabayanihan, aksyon, alamat, at mga pelikulang hango sa tunay na pangyayari. Dahil dito, nakilala rin siya bilang King of True to Life Story. Marami sa kanyang mga pelikula ay inspirasyon mula sa mga totoong personalidad at pangyayaring naging laman ng balita. Bagamat mas nakilala siya sa pelikula, naging bahagi rin siya ng telebisyon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabalik ng kanyang mga obra ay nang muling mabuhay ang kanyang mga kwento sa seryeng Agimat ng ABS-CBN na nagbigay ng bagong buhay sa kanyang mga karakter. Sa lahat ng kanyang pinagdanan sa industriya, hindi nga sayang ang kanyang pagsisikap. Noong 1973, nanalo siya ng FAMAS Best Actor para sa pelikulang Hulihin si Tiyagang Akyat. Sa parehong pelikula, nanalo rin ng FAMAS Best Child Actor ang kanyang anak na si Marlon Bautista. Noong 1975, kinilala ang Imus Productions bilang Outstanding Film Production. Noong 1976, itinanghal siyang Outstanding Producer of the Year. Noong 1979, kinilala siya bilang Most Outstanding Actor at Box Office King. Noong 2011, pinarangalan siya ng Catholic Mass Media Awards, ng Lifetime Achievement Award, bilang pagkilala sa kanyang malaking ambag sa pelikulang Pilipino. Samantala, bukod sa kanyang matagumpay na karera, naging usap-usapan din ang kanyang napakalaking pamilya. Ang una niyang pamilya ay nagmula sa ina ni Evelyn Bautista, na naging asawa ng dating basketball superstar at dating senador, na si Robert Jaworski. Kalaunan ay pinakasalan niya si Azucena Mortal. Nagkaroon sila ng 7 anak, kabilang sina Marlon Revilla, Bong Revilla, Strike Revilla, at iba pa. Ngunit hindi rito nagtapos ang kwento. Sa iba't ibang panayam, inamin mismo ni Ramon Revilla Sr. na marami siyang naging anak mula sa iba pang relasyon. May mga ulat na nagsasabing umabot sa mahigit 30 ang kanyang mga anak. Ayon naman sa naging pahayag ng tagapagsalita ni Bong Revilla noon, mas mataas pa umano ang bilang. Sa isang panayam kay Jessica Soho noong 2004, sinabi mismo ni Ramon Revilla Sr. na posibleng mahigit 80 ang kanyang naging mga anak. Dahil dito, naging isa siya sa mga personalidad sa Pilipinas, na may isa sa pinakamalalaking pamilya. Matapos ang napakalaking tagumpay sa pelikula, pumasok siya sa politika. Noong 1992, nahalal siyang senador ng Republika ng Pilipinas. Pagkatapos ay muli siyang nahalal noong 1998 at noong 2004. Sa Senado, naging aktibo siya sa pagsusulong ng mga panukalang batas na may kaugnayan sa kapakanan ng mga senior citizen, mahihirap, at industriya ng pelikula. Tumagal siya sa Senado ng halos 18 taon. Samantala, hindi rin naging ligtas ang kanyang pamilya sa iba't ibang kontrobersya. Isa sa pinakamabigat ay ang trahedyang kinasangkutan ng kanyang anak na si Ramjan Revilla. Noong 2011, pinaslang si Ramjan sa loob ng kanilang tahanan sa Parañaque, habang nasugatan din ang kanyang kasintahan. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa publiko, at sa pamilya Revilla. Sa isinagawang investigasyon, ilang kapatid ni Ramjan at iba pang individual ang nadawit sa kaso. Humantong ito sa mga paglilitis sa hukuman, at naglabas ng mga hatol laban sa ilan sa mga akusado, batay sa ebidensyang iniharap sa korte. Malaki ang naging epekto ng pangyayaring ito sa buong pamilya Revilla, at nanatili itong isa sa pinakamatunog na kasungkinasangkutan ng isang kilalang angkan sa bansa. Sa kabila ng matinding mga pagsubok, naging matatag ang buong pamilya.
Noong ika-84 na niyang kaarawan, isang napakalaking bronze statue ang itinayo. Bilang parangal sa kanya, ang 10 metrong rebulto ay likha ng pambansang alagad ng sining na si Eduardo Castrillo. Kasabay nito ay binuksan din ang Memo Revilla Museum, kung saan makikita ang kanyang mga lumang larawan, costume, espada, mga agimat na ginamit sa pelikula, at iba pang memorabilia. Dinaluhan ang pagdiriwang ng ilan sa pinakamalalaking pangalan sa showbiz at politika, kabilang sina dating Pangulong Joseph Estrada at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ngunit sadyang ang buhay ay walang kasiguraduhan. Noong ika-31 ng Mayo, 2020, isinugod siya sa ospital matapos makaranas ng komplikasyon sa kanyang kalusugan. Kalaunan ay inilipat siya sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City, kung saan nanatili siya sa intensive care unit sa loob ng halos 2 linggo. Subalit, tunay ngang maging ang pinakamalakas na agimat, ay hindi kayang baguhin ang itinakda ng langit. At ang lahat ay may katapusan. Noong ika-26 ng Hunyo, 2020, sa edad na 73, si Ramon Revilla Sr. ay sumakabilang buhay dahil sa heart failure. Matapos ang balita ng kanyang pagpanaw, bumuhos ang pakikiramay mula sa iba't ibang sektor. Maraming artista ang nagpahayag, na isa siyang haligi ng Philippine Action Films, at isang taong nagbukas ng maraming oportunidad sa industriya. Mula sa mundo ng politika, maraming kasamahan niyang dating senador at opisyal ng pamahalaan, ang nagbigay-pugay sa kanyang mahabang serbisyo publiko. Naglabas din ng mga mensahe, ang kanyang mga anak at iba pang miyembrong pamilya, na nagpasalamat sa pagmamahal at suporta ng mga Pilipino, sa kanilang ama. Sa social media, maraming netizens ang nagbalik-tanaw sa kanyang mga pelikula. Ang ilan ay nagsabing lumaki silang nanunood, ng kanyang mga pelikulang, puno ng aksyon at alamat. May mga nagsabing wala nang ibang makapapalit sa titulong, Hari ng Agimat, habang ang iba naman ay nagpahayag na ang kanyang pangalan ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ngunit sadyang ang buong pagkatao niya ay tila nababalutan nga ng misteryo para sa ilan. Sa katunayan, sa loob ng maraming dekada, iisang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ng maraming Pilipino. May tunay nga bang agimat si Ramon Revilla Sr.? At kung mayroon man, kanino niya ito ipinamana? Saan nga ba nagmula ang agimat ni Ramon Revilla Sr.? Sa mundo ng alamat at paniniwala ng mga Pilipino, hindi kailanman nawala ang mga usap-usapan. May mga nagsasabing, hindi raw aksidente ang kanyang bansag na Hari ng Agimat. Ayon sa ilang kwento, na matagal nang umiikot sa mga tagahanga, tila napakabigat umano ng kanyang presensya. Sa bawat pelikulang kanyang ginagawa, napakakumbinsido ng kanyang pagganap, kaya marami ang nagsimulang magtanong. Pelikula lamang ba ang lahat? O may mas malalim pang pinagmulan ng kanyang imahe? Sa paglipas ng maraming taon, hindi lamang ang kanyang mga pelikula ang naging usap-usapan. Maging ang pinagmula ng tinatawag na kanyang agimat ay naging bahagi ng iba't ibang alamat na ikinwento ng mga tagahanga. Isa sa pinakamatandang kwento, ang nagsasabing bago pa man siya tuluyang sumikat sa pelikula, may nakilala raw siyang isang matandang albularyo, habang naglalakbay sa isang liblib na lugar sa Cavite. Ayon sa alamat, nakita umano ng matanda ang kakaibang kapalaran ng batang aktor, at binigyan siya ng isang agimat bilang simbolo ng proteksyon at lakas. May isa pang kwento na nagsasabi, ang kanyang agimat ay isa umanong lumang pamana, na nagmula pa sa kanyang mga ninuno. Ayon sa alamat, ipinapasa lamang umano ito sa miyembrong, itinuturing na karapat-dapat, na mag-ingat nito. May mga kwento pa na nagsasabing, mahilig umano siyang mangolekta ng mga lumang agimat, at iba pang sinaunang bagay na pinaniniwalaang
may espiritual na kahalagahan. May ilan ding naniniwala na ang bansag na hari ng agimat ang naging dahilan kung bakit inakala ng publiko na mayroon talaga siyang mahiwagang agimat. Habang tumatagal ang kanyang paghahari sa mga pelikulang puno ng alamat at kababalaghan, unti-unting nahirapan ang ilan na paghiwalayin ang kanyang mga karakter at ang kanyang tunay na buhay. May isa pang alamat na nagsasabing, bago siya maging sikat, may isang hindi kilalang matandang lalaki ang nagsabi umano sa kanya na magiging malaki ang kanyang papel sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Bilang tanda umano ng pagpapala, binigyan daw siya ng isang maliit na bagay na hindi niya kailanman ipinakita sa publiko. May ilan ding naghihinala na ang tinatawag na agimat ay hindi talaga isang bagay. Para sa kanila, ito ay metapora lamang ng kanyang pambihirang karisma, matatag na personalidad, at kakayahang manatiling hinahangaan ng publiko sa loob ng napakahabang panahon. Sa pananaw na ito, ang kanyang agimat ay ang tiwala ng mga tao sa kanya bilang bida at leader. May isa pang haka-hak ang madalas lumitaw sa mga talakayan ng mga tagahanga. Sinasabi nilang kung mayroon mang tunay na agimat, maaaring hindi ito nawala, kundi itinago lamang kasama ng ilan sa kanyang mga personal na alaala, upang manatiling lihim ang kwento nito. Isa namang alamat ang nagsasabing, mayroon daw siyang isang agimat, na hindi kailanman ipinakita sa publiko. Sinasabi ng ilan na ito raw ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Ngunit kung totoo man iyon, bakit walang nakakita? At bakit wala ni isa sa kanyang pamilya, ang hayagang nagsasabing, nasa kanila ang naturang agimat? Dito nagsimula ang iba't ibang haka-haka. May mga naniniwalang ang agimat ay naipasa sa isa sa kanyang mga anak, bago siya sumakabilang buhay. Ngunit ang tanong, sino sa kanyang napakaraming mga anak? May mga tagahanga na nagtuturo kay Ramon Bong Revilla Jr. dahil siya ang pinakakilalang nagpatuloy sa kanilang pangalan, sa parehong showbiz at politika. Para sa kanila, tila siya ang natural na tagapagmana ng simbolikong agimat ng kanilang ama. May iba namang nagsasabing, maaaring napunta ito kay Strike Revilla, dahil ipinagpatuloy niya ang matagal ng impluwensya ng pamilya, sa Cavite. Samantala, may ilan ding naniniwala, na walang sinumang anak ang tunay na nagmana nito. Ayon sa alamat, ang isang makapangyarihang agimat, ay hindi maaaring ipamana kung hindi nito pipiliin, ang susunod na mag-iingat dito. Dahil dito, may mga nagsasabing, maaaring itinago lamang ito sa isang lihim na lugar, kasama ng ilan pa niyang personal na kagamitan. Kaugnay nito, may isa pang mas misteryosong kwento. Sinasabi ng ilang tagahanga, na ang tunay na agimat, ay hindi isang agimat na isinusuot, kundi ang kanyang pangalan, ang kanyang impluwensya, at ang reputasyong binuo niya sa loob ng maraming dekada. Para sa kanila, ang sinumang magdadala ng pangalang Revilla, ay tila nagdadala rin ng bahagi, ng kanyang alamat. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, wala ni isang opisyal na dokumento, panayam, o ebidensyang nagpapatunay na nagmamay-ari siya, ng isang tunay na agimat, na may pambihirang kapangyarihan. Kung gayon, marahil ay walang mahiwagang bato, walang lumang bagay, walang lihim na ritual. Marahil, ang tunay na agimat ni Ramon Revilla Sr., ay ang kanyang hindi matatawarang impluwensya sa pelikula, politika, at kulturang Pilipino. Ngunit hanggang ngayon, kapag bumibisita ang mga tagahanga, sa mga lugar na may kaugnayan sa kanyang alaala at museo, may ilan pa ring nagtatanong sa mahinang tinig. Nasaan na kaya ang agimat ni Ramon Revilla Sr.? At marahil, ang tanong na iyon ang mananatiling, isa sa mga pinakamatagal ng misteryong bumabalot sa alamat, ng hari ng agimat. Maaring hindi na natin malalaman ang buong katotohanan. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang alamat ng hari ng agimat ay patuloy na nabubuhay, hindi dahil sa napatunayang mahika,
kundi dahil sa napakalaking impluwensyang iniwan niya, sa pelikulang Pilipino at sa imahinasyon ng kanyang mga tagahanga. Maraming artista ang dumaan sa kasikatan. Marami ring politikong naglingkod sa bayan. Ngunit kakaunti lamang ang naging alamat sa parehong mundo. Si Ramon Bautista Revillas Sr. ay hindi lamang isang action star. Hindi lamang isang senador. Isa siyang simbolo ng isang panahon, kung kailan ang pelikula ay puno ng kabayanihan, alamat, at pag-asa. At hanggang ngayon, kapag narinig ang salitang agimat, iisang pangalan pa rin ang unang pumapasok sa isipan ng maraming Pilipino. Ramon Revillas Sr. Ngunit marahil, ang tunay na agimat na iniwan niya, ay hindi isang bagay na may kapangyarihan. Ito ay ang kanyang mga kwento, ang kanyang pamana sa sining at serbisyo publiko, at ang pangalang patuloy na kinikilala ng mga susunod na henerasyon.